Ang pagsisimula ng awakening ni Yuji Itadori sa gitna ng Sparks of Black matapos siyang makapagland ng isang Black Flash sa King of Curses. What is up you guys? It is the Updated We, but sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Jujutsu Kaisen Chapter 256 Full Chapter Review. Unang pangyayari sa chapter, mayroong para bang kausap itong si Gojo Satoru habang ine-explain niya na kahit na meron siyang 6 eyes, ay hindi niya kayang kontrolin at mag-launch ng isang Black Flash at his own will. Tulad ng nabanggit nga maging sa animated na part na ng series, mangyayari ang Black Flash kung sakaling mayroong napakaliit na millisecond gap sa gitna ng pag-atake gamit ang physical attack at ang cursed energy. Subalit kung yun daw ang katotohanan, dapat kayang gamitin ni Gojo Satoru ang Black Flash at his own will dahil kayang-kaya niyang i-calculate yun, kayang-kaya niyang i-launch ang ganong klase ng atake given the conditions gamit nga ang accuracy ng paggamit ng cursed energy gamit ang kanyang 6 eyes. And in fact, napakarami pa daw ng iba pang mga kondisyon kasama na ang humidity, ang temperature, at ang kung anumang iba-iba pang nangyayari sa environment. Subalit maging siya ay hindi yun kayang gamitin at makontrol at kailangan niya pang maging seryoso at umasa sa luck or swerte para makapag-launch ng isang Black Flash. Dahilan din kung bakit mas mataas ang consecutive Black Flash record ni Nanami kesa sa kanya na merong 4 na consecutive Black Flashes dahil hindi naman nga nagtatagal ang kalaban ni Gojo Satoru at wala siyang chance na gumamit ng multiple Black Flashes sa isang kalaban dahil mamamatay ito agad sa mga una pa lamang niyang atake. Considering na hindi niya pwedeng i-drag out ang laban at patagalin dahil kailangan nga niyang magseryoso at ibigay ang kanyang all para magamit niya ang Black Flash. Pagbabalik naman tayo ngayon sa nangyayaring showdown sa Shinjuku, nakita naman natin sa previous chapter na nakapag-lond na nga itong si Sukuna ng kanyang pangalawang Black Flash kay Raru. Nang dahil dito, mas lalo pang naging menacing ang aura nitong si Sukuna at hindi nila alam at this moment kung ano talaga ang naregain nitong si Sukuna. Ang kanya bang reverse curse technique, ang kanyang output, o maaaring maging ang kanyang domain expansion. Dito ay makita natin si Maki na nakatitig kay Raru at dito kay Miguel habang iniisip na maaaring ang dalawang ito ay ang tinutukoy ni Yuta na unexpected backup. Si Miguel naman nag-iisip na tumakas na dahil alam niyang tumataas na ang output nitong si Sukuna matapos nga nitong makapag-land ng isang Black Flash. Si Yuji at si Choso naman hindi alam kung sino ang dalawang ito, subalit dahil nga pinagkakatiwalaan sila ni Maki, inisip na lamang nila na pwedeng allies ito. Habang iniisip na habang tumatagal ay bumabalik at nare-regain talaga ni Sukuna ang kanyang strength kaya kailangan nila itong mapatumba as soon as possible. Kaya naman agad na nag-commence ang Jump Kaisen habang naglo-launch ng isang atake si Maki kay Sukuna. Itong si Choso naman ay tinanggal ang isang reeling habang sinasalo naman ni Yuji at ginamit nila para pigilan ang movement nitong si Sukuna. Habang na-up and down naman ang King of Curses ay tinangka ni Choso na mag-launch ng isang point blank na piercing blood, subalit naiwasan pa rin yun itong si Sukuna. Sinubukan naman itong si Maki na mag-launch ng isang surprise attack, subalit napansin siya nitong si Sukuna at napigilan ang pag-stab niya sa puso nito gamit lamang kanyang mga kamay. Patuloy ang palitan ng mga atake ni Sukuna at nitong si Maki habang si Choso ay nakatingin lang at hindi makapag-follow up sa bilis ng kanilang movement speed. Hindi rin siya makapag-keep up sa nangyaring laban sa himpapawid dahil ginagamit nga ni Maki maging ang air o ang mismong hangin as a scaffolding para magawa niyang makalipad or para bang lumulutang habang nakikipaglaban. Subalit dahil dito ay nag-enjoy na naman itong si Sukuna at nakapasok na naman siya ng zone at nakapag-land ng kanyang pangalawang Black Flash. Nangangahulugan lamang na ito na ang ikatatlong Black Flash nitong si Sukuna sa buong nangyayaring laban sa Shinjuku. Napakakunat din naman itong si Maki dahil even up to this point na tinamaan na siya ng dalawang consecutive na Black Flashes mula sa King of Curses ay buhay pa rin siya pero incapacitated na siya at para bang hindi niya na kayang lumaban. Also at this point, na-realize din itong si Maki na lumalakas na naman ang mga slashes nitong si Sukuna kaya na-confirm niya na unti-unti na talagang bumabalik ang output nito. And since tinatagtad na nga ng mga atake nitong si Sukuna si Maki, bibigyan na sana niya ito ng isang final blow, subalit nagawa yung salagin nitong si Choso gamit ng kanyang supernova. Tinamantala naman itong si Sukuna ang ginawang defensive move na yun itong si Choso at sa gitna ng explosion ay nag-deploy itong si Sukuna ng dalawang dismantles. Naisip naman ni Choso na kayang-kaya niyang iwasan ito dahil hindi naman ganun kabilis ang atake, subalit bago pa man lamang dumating o makalapit sa kanya ang mga slashes ay nauna pang makateleport or makapag-leap ng napakabilis nitong si Sukuna papunta sa kanyang likuran. Tinangkang salagin nitong si Choso ang gagawing slashes nitong si Sukuna, subalit ang hindi niya inaasahan, hindi pala slashes ang gagawing atake ni Ryomen Sukuna sa kanya kung hindi
ang kanyang ika-4 na Black Flash. Napakagaling naman itong si Choso at nakapag-setup siya ng isang defensive mechanism habang ginagamit ang kanyang blood manipulation as an armor na sasalag sa ginawang suntok nitong si Sukuna. At hindi lamang yun, sa pamamagitan ng pagbo-modify ng shape nito ay nahawakan niya pa at napigilan ang movement nitong si Sukuna na nagbigay naman ng tsansa kay Yuji Itadori para makapag-launch ng isang napakasolid na suntok. Dito din ay na-prove na talagang isang napakalaking counter nitong si Yuji Itadori laban kay Ryomen Sukuna dahil kahit na napakaraming beses na consecutive na makapag-launch or makapag-deploy ng Black Flash nitong si Ryomen Sukuna, as long as tinatamaan pa rin siya ng mga suntok at ng atake nitong si Yuji Itadori, at the same time napapababa pa rin ni Yuji ang kanyang output. Para bang nanu-neutralize or pinapantayan ng nerfing attacks nitong si Yuji ang naibibigay na buff kay Sukuna ng kanyang mga Black Flash. Kinukumbinse naman itong si Miguel Seraru na kailangan na nilang tumakas at tapos na ang kanilang role dahil bumabalik na naman ang output nitong si Sukuna. Subalit sinabi sa kanya ni Raru na hindi pa pwede at may hindi pa siya nagagawa at may maitutulong pa siya sa laban. Nakita din natin dito na para bang may inabot itong si Choso kay Yuji at dito'y nagpatuloy na nga ang hand-to-hand combat ni Yuji at ni Sukuna wherein talagang nagagawang sabayan ni Yuji maging ang King of Curses kahit sabihin pa natin na napaka-injured na ng ilan sa mga kamay nito. Nagawa din ni Yuji na makapag-launch ng isang piercing blood sa pamamagitan ng ibinigay na dugo nitong si Choso kay Yuji dahil hindi pa pala kayang gamitin nitong si Yuji ang kanyang convergence pero kaya na niyang mag-deploy ng isang high-speed na piercing blood. Di man ito tinamaan ng napakasolid si Sukuna nag-raise or para bang dumaples pa rin ito sa kanyang muka habang nagre-retaliate naman si Sukuna at nagde-dismantle sa muka nitong si Yuji. Nang dahil dito ay napaurong itong si Yuji pero at the same time nakapasok na pala siya ng zone. Nagkaroon na ng premonition itong si Ryomen Sukuna tulad na lamang ng nararamdaman ni Mahito bago makapag-land ng isang Black Flash itong si Yuji Itadori. Subalit, napupukaw ang atensyon niya ng isang hindi niya inaasahang atake. Yun pala ay walang iba kung hindi itong si Raru gamit ang kanyang additional curse technique na nanggagaling sa kanyang elite curse technique na ang heart catch. Hindi lamang ang physical aspect ang nagagawa niya ng epekto at nagagawa din niyang i-grab maging ang puso ng kanyang mga target na forcefully kumukuha ng atensyon nito tulad na lamang ng makikita natin sa mga pupils nitong si Sukuna. Tinatawag niya ang technique na ito na Cutie Honey. Dahil sa distraction na ito, nagkaroon ng tsansa si Yuji na makapag-land ng isang napaka-solid na gigantic na Black Flash na in terms of size, napakalaki kahit na ikumpara pa natin sa nagawang Black Flash nitong si Sukuna. At hindi lamang yun, nang dahil na nga sa napaka-critical na situation at sa palitan ng mga sparks of black ay nakapag-land pa rin ng Black Flash itong si Yuji, nagsimula na ang kanyang awakening. Habang makita natin na maging ang mga mata nitong si Yuji ay unti-unti nang nagiging kapareho ng mga mata ng King of Curses. Habang nagkakaroon ng isang editor's note na nagsasabing even the light of hope shines in black. And that is where the chapter ends. Ano nga ba sa tingin nyo ang magiging awakening ni Yuji Itadori? Ito ba yung kanyang panibagong curse technique? Ang curse technique na maa-adapt niya mula kay Ryomen Sukuna o ang kanyang sariling domain expansion? And since magkakaroon nga ng chapter break for next week, pwede nating gawa ng isang theory or analysis ang kung anumang awakening na mangyayari kay Yuji Itadori. To let me know kung gusto nyo talaga ng ganong klase ng content para sa susunod na linggo, mag-comment lang kayo ng Yuji Awakening. Also, don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb. But then again, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.